Stay where you are. Kung saan ka tinawag ng Diyos, dapat maunawaan mo kung ano ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Amen? You know how to put your life in a proper place, in the proper place where the Lord called you. Took a call to humbleness. Tinawag ka maging preacher, stay where you are. Stay as preacher. Tinawag ka maging finest choir member, stay being a choir member or a single choir. Tinawag ka maging adult choir, dapat manatili kang adult choir. Tinawag kang musician, ayusin mo yung pagka-musician. Tinawag kang maging driver, ano kang ordinary workers, manatili ka dyan. Yun ang natawag na a call to humbleness. Tinawag ka upang magpakumbaba. Amen? Hindi pwede na tinawag ka maging adult choir kasi bata pa ako. Pwede ba, lilipat na lang ako sa finest choir. Kaya tinawag ang adult choir eh. Amen ba? Kaya manatili ka dyan ng adult choir ka. Amen. Amen. Kung tinawag ka maging finest choir, at the same time, you are single, wala ka pang asawa, siyempre, ginamit ka rin maging single choir. Amen? So kung ginamit ka, tinawag ka maging finest, at the same time, single choir, kaya single pa man ka. Ang itawag na single, walang asawa. Kahit mag-edad ka pa ng 80 anyos, wala ka pa ng asawa, ang tawag sa'yo, single pa rin. Hindi tinawag ka a call to humbleness. So tinawag man ka, kahit 80 anyos na edad mo, manatili ka pa rin mag-finest, manatili ka pa rin maging single choir. Di wala ka pa asawa eh. Amen? Ngayon, kung magreklamo ka, kuya, 80 na ako, singles pa nakakaya. Pagka pwede lang maging adult choir na lang ako. Pwede rin. Pwede ka finest, pwede ka single, pwede ka adults. 3 ng paggagamit mo. May single naman ka. Pero hindi pwede sabihin mo, hindi na ako kakanta sa single kaya may edad na ako. Yung mga single, mga bata lang. Tinawag ka para magpakumbaba. Huwag ka maging mayabang. Pinipili mo yung sarili mo. Hindi. Hindi tayong naglalagay ng sarili natin para sa ating sarili. Yung Diyos ang naglalagay sa atin. Yan, pag dinagay ka ng Diyos yan, panatiliin mo. Yan ang itong na, you are called to humbleness. Hindi yung sarili mo masunod. Mamili ka. Hindi po yun. Para maintindihan nyo ba? Tinawag ka upang magpakumbaba. You know and understand with your calling how to put your place, your life in a proper place. Amen. Amen. Kaya ang langit malaman natin. Sabi po niya, if my people which are called by my name. May nawaan nyo ba? Naunawaan nyo ba yon? Shall humble themselves and pray and seek my face. Hanapin natin ang mukha, hanapin natin ang righteousness and holiness of God always in our life. And turn from their wicked ways. Talikuran yung kasamaan yung mga ginagawa. Yung mga kasalanan natin ginagawa. Alam natin labag ang ginagawa mo sa patakaran Diyos. Talikuran mo na, huwag mo na gawin. Amen ba? Alam mo na yun eh. Alam mo na yung patakaran. Alam mo na kasalanan. Huwag mo nang gawin. Kaya talikuran mo lang lahat mong masamang ginagawa. And turn from their wicked ways.
After that, you return from the wicked ways, diyan ka palang pakinggan ng Diyos. At ano palang panalangin mo, kung hindi mo tinalilikuran ng kasalanan mo, hindi ka pakinggan ng Diyos. Yun ang proseso eh. Oh? If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, dalawa ng kama. Then will I hear from heaven. Yan ka palang pakinggan ng Diyos. Pagtapos sinalakuran mo ang iyong ginawang kasamaan. Then, and I will forgive their sins. Yan ka palang patawarin ng Diyos sa iyong ginawang mga pagkakasala, at the blessing will follow you, ang pangako, and I will heal their land. Pagalingin ko ang iyong lupa. Ibig sabihin, pagpapalain ko na ikaw. Financial, physical, material, spiritual blessing, ipagkaloob ng Diyos sa ating buhay. Amen ba? Ganun lang kasimple yung paglingkod sa Diyos, mga minamahal. Hindi na kailangan ng marami pang istorya. Ha? Apat na bagay lang. Humble yourself, pray, seek God, and turn from sin. Yun. Pag ginawa natin yan, magkaroon ka ng humbleness, pagpapalain ka ng Diyos. E kung magpakumbaba ka sa Diyos, anong gawin ng Panginoon sa iyo? James chapter 4 verse 10, para pagpalain. Praise the Lord. Sa aklat ng Santiago, Kabanata 4 at ang talata ay 10. Mga pagkababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Palakpakan po natin, Diyos. Ang Diyos magtataas, ang pagtataas sa iyo. Hindi ikaw maglagay ang sarili mo sa taas. Hindi ikaw ang mamili. Gusto mo dito ka. Dito ako. Diyan ako. Hindi. Hindi kita ang naglalagay ng salitin sa ating buhay. Kaya matuto ka kung saan ka linagay ng Diyos. Siya lang ang may karapatan. Paalisin ka diyan. Siya lang. Sabi niya. Humble yourself in the sight of God, of the Lord, and He shall lift you up. Siya lang ang magtataas sa iyo kung saan ka ilalagay. Hindi ikaw ang maglalagay ng sili kung saan ka. Amen ba? We are to humble ourselves in the presence of God. Dapat magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. What does it mean to be humble yourself? To be humble means to having or showing modest. Maging modest ka, model ka, or low estimate of one's own importance. Ikaw magpakita ng pinakamagandang halimbawa na dapat palagi ka sa baba. Low estimate of one's importance, one's own important. Dapat pirmi ka. Ilagay mo sarili mo na ikaw ay sa baba. Na hindi ka nagpabigay importansya sa iyong sarili sa iba. Eh kung palagi ka nagsusyowing sarili mo na parang ilalahanin ka, show up ka, nagpa-importante ka, hindi po humbleness yan. Pride yun. Low estimate of one's own importance. Amen ba? We are to have a low estimate of our own importance. Dapat tayo lang ang mag-estimate ng sarili natin. Nga tayo sa pinakabababa na magbigay importansya sa ating sarili. Hindi para ipakita mo sa iba nga ikaw ay nagbigay importansya sa iya. Mas pahinang hindi ka kilala. Wala ka lang. Kaya pagdating ng Diyos, nakita ka nagpakumbaba ka sa harapan niya, siya ang magtaas sa iyo. Ilagay ka doon sa pisto.
The Lord Himself will put you on high. Siya lang ang magbigay, itaas ka. Gawin kang manager, gawin kang supervisor, paingkresan yung swahod mo, ilagay ka doon, i-promote ka doon. Ang Diyos lang ang maglagay. Pag nakita, kaya ikaw ay magpakumbaba, you're always in low estimate of your life. Palagi ka lang pakumbaba. Zero ka lang, wala kay alam. Kahit sabihin may tinapos ka. Amen? Kaya nakaka-bless yung si beloved attorney Oye, ng taga-Iligan, namatay na ngayon, ginawa na ng Diyos. Si Attorney Oy is a great example sa humbleness. Attorney, lawyer, practicing lawyer, hindi basta-basta taga-Iligan. Nagsabay pa kami single squire. Sabay pa kami ng single squire. Ako bata pa, siya matanda na. Ang single squad ako, edad ko 24 years old lang. Siya, 50 na. Pero sa Attorney Oy, sa Central Park kami, grabe. Kaya may mga duty. Tumutulak ng kariton, lagay ang malaking drum, dalhin doon sa CR para pangbuhos ng CR. Nakasalamin na, kay matanda na, kurbata niya napakalaki, lampas pa dito sa sinturon. Magtayo, takilid pa. Pero, hindi mo makita ang kayabangan sa kanya. Pero pagdating sa korte, matindi. English paka, hindi basta-basta magdiskurso. O pagdating sa simbahan, murag unggoy ra. He know how to estimate himself. To become low. Attorney yon, attorney. Kita hindi naman tayo attorney. Kung attorney man tayo, without law. Siya attorney outlaw. Amen. Pero marunong siya magpakumbaba. Amen. Tayo, minsan, siyempre may tinapos naman tayo. Huwag natin pagmamalaki yun. Kung saan ka tinawag ng Diyos, manatili ka magpakumbaba. Gampanan mong sincero ka, sumunod. Because you are called by the Lord to be humble. Hindi ka magmayabang. Amen? Amen ba? Ilagay mo palagi yung sarili mo sa mabalang. Having or showing a modest or low estimate of one's own importance. We are to have a low estimate of our own importance. Dapat talaga marunong tayo mag-estimate na tayo marunong magpababa sa ating sarili. Kita lang. Sarili mo importance sa sarili mo, magpakumbaba ka. Ako na maglinis ng CR. Ha? We are to have low estimate of our own importance. Ako na maglinis ng CR. Ako na maglimpyo ng inodoro. Ako na magtapon ng basura. Ako na maglinis dyan. Yan ang ibig sabihin. Hindi yung parang nagpapaimportansya ka sa ibang tao nga kinsa ka. Maging modest ka, modilo, or low estimate of one's own importance. Yan ang tinawag ka upang magpakumbaba. A call to be humbleness. Kaya wala tayong magawa kung magmayabang tayo, mga minamahal. Magpasalamat tayo. Kinahabagan tayo ng Diyos. Yan palagi, ibutang sa isipan nyo. Just put it in your mind that we are saved only through grace. Naligtas lang tayo dahil sa grasya ng Diyos. Nothing to boast ourselves. Wala tayo. Kigrasyahan lang tayo. Sipin mo palagi pa hindi ka magmalapasor, pa hindi ka magmayabang. Sabi ng pastor, count always your blessing, name them one by one since you meet the Lord.
Bilangin mo palagi isa-isa ang mga kabutihan ng Diyos, pagpapala at tanggap mo since you meet the Lord until now. Para hindi ka magkaroon ng kayabangan. Sipin palagi, dati kong basuriro, puno ako ng karamdaman, wala akong mapuntahan, wala akong tahanan, wala akong sasakyan. Hindi ko litong isipan ko, kundi one day, nung narinig ko ang salita ng Diyos sa magitan ng ministry ito, daan-dahan, binago ang buhay ko, pinagaling ako, pinagpala ako, nakatapos sa eskwela, binigyan ako ng mga trabaho, binigyan ako ng kotse, binigyan ako ng tahanan. Yan ang isipin mo. Remember it always. Count them one by one. All the blessing, the goodness of God since you meet the Lord until now. Para hindi ka mag-isip kung sino ka. Para ma-estimate mo palagi ka sa baba. Na dapat ipagtrabaho ko ng pagpakumbaba at puso ang buhay ko. Dahil noon, wala ako ng tinawag ng Diyos. Magpasalamat ka. Tinawag tayo maging 12 members. Bagamat sintunado tayo. Tinawag ka maging adult choir. Tinawag ka maging preacher, maging worker, musician. Kinahabagan tayo. Grasya lang ng Diyos yan. Pinagpala tayo sa ating mga trabaho, negosyo. Grasya ng Diyos yan. So ipakita natin sa Diyos. Ano ba ang maibalik natin sa Diyos? Siyempre, yung pagkumbaba, sincero, na paglingkod sa Diyos. Ulitin ko, mga minamahal, 2 Chronicles chapter 7, verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. Ang gusto natin pagpapalain ng Diyos, pagpapalain nating lupa, lahat na hinawakan natin, gawin natin yan. Tinawag tayo upang magpakumbaba, hindi upang magmayabang. Di wala tayo ay pagmayabang. Amen? Kung mayroon man magmayabang man tayo, ipagmayabang natin ang Diyos sa buhay natin. Hanggang ngayon, ilang taon na, pinanghawakan pa rin tayo ng Diyos. The Lord sustain our strength. The Lord sustain our life. The Lord sustain our provision. The Lord sustain everything. Lahat isipin natin yan. Itutal mo yan. Lahat. Utang natin sa ating Panginoon, ang ating buhay, hininga, lahat ngayon natin tinatangkilik. Kaya mga minamahal, please, mga kapatiran, pinawag tayo upang magpakumbaba. Ang pagpakumbaba, patuloy mo sambahin ng Diyos. Kasi pakumbaba ka eh. Wala kang question, wala kang complain. Habang may buhay, may lakas ka, mahininga ka, may pagkakataon ka, may oportunidad ka, sambahin mo ang Diyos. You always here in the church. Wednesday, Friday, Sunday. Dito ka. Lahat ng patakaran church, sundin mo. Obligado ka. Ay, siyempre, tinawag ka para magpakumbaba. Wala kang opposition. Wala kang kontra. Sabi sa'yo, wala kang supak. Go and go ka lang. Yes and yes ka lang. Yan, sabi ng awit. Yan po. Ay tinawag ka upang mapakumbaba. Sabihin, wala kay opposition. Wala kay question. Wala kay complain. Sabi niya, you go with the music. You dance with the music. Wala ka. Yun nun ang tao na tinawag upang magpakumbaba. Amen ba? Ang mahaba natin yung preaching ko eh. Balik-balik na lang. Tinawag magpakumbaba. Kaya lang naman tinawag tayo magmayabang. Dalang author ng kayabangan, mga kapatid, before I close my preaching, dapat ma-aware kayo, ang author ng kayabangan walang iba,
yung right hand ng Diyos. Sino yon? Si Lucifer. He is the bright morning star. Bodyguard ng Panginoon. Bodyguard ng Panginoon sa langit. Si Lucifer, napakagwapong anghel. Dahil isaligan na siya ng kumpiyansa. Pinagkatiwalaan ng Diyos ng kumpiyansa. Yun ang problema, yung pinagkatiwalaan na eh. Yung palagi ginagamit eh, parang binigyan ng break, parang kumpiyansa na. Confidence na. Hindi na magsumikap. Kaya siya mismo, na right hand ng Diyos, siya mismong unang kumontra sa Panginoon. Ayaw niya malampasan siya ng Diyos. Siya, gusto niya lampasan pang Panginoon. Pasobrahan niya pang Panginoon. Akala siguro niya, malampasan niya ang Diyos. Hindi pwede. The servant is not above to his master. Kaya nung ginawa ni Diyos, Satanas, tinapon sa impyerno. Naging Lucifer, naging Satanas. Napakapugi niya nung dinapon sa impyerno, Satanas niya, siya ang pinakamaot. Siya ang pinakamangit, pangit. Serpente, dragon, lahat na. Nasa Bible po yun. Kaya ang utor ng humbleness, walang iba. Ang ating mahal na Panginoon. Dapat Christian, Christ-like. We shall be like Him, like our dear Jesus. He humbled Himself, and He is faithful unto death, even in the death in the cross. That's why He has given a name above every name, and every knee shall bow, and every tongue shall confess to His name. Diyos siya nagpakumbaba. He passion as a man. Naging tao. He humbled Himself. Diyos yun Nagkatawang tao, naging purmang tao, katulad ng tao, pero He humbled Himself. Nagpaubos siya. That's why, kung nagpapangbaba ka pala, itataas ka ng Diyos. He has given a name above every name. And every knee shall bow and every tongue shall confess in His name. Yan ang sabi ng Biblia. James 14, humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Awitan natin ang Diyos, mga minamahal. Pag nagpapumbaba ka sa Panginoon, madali kang mapuspos ng balang Espiritu. Kaya yung puso mo puno sa pagpakumbaba. Walang halong arrogancy. Walang halong rebellion. Walang halong opposition. Open ang iyong puso para sa Diyos to invite the presence of God to come into your heart, to be filled with the Holy Spirit.